Magandang gabi po ulit sa inyo, attorney. Thank you for joining us. Evening, attorney. Magandang gabi, Maricel and Chicky. Wala ata si Jovi. Magandang gabi, Jovi. Opo, nasa abroad, attorney. Meron lang siyang importanteng gagawin doon. Pero, attorney, balikan lang po natin yung nangyari ngayong day 10 dyan po sa impeachment. Yes. Kanina kasi, medyo nagulat ako na paglagpas pala ng 500,000 pesos, unusual na pala ang tingin ng bangko. Pero, umabot ng kalahating bilyon to eh. Kaya, ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol dito, attorney, kapag... natin. Sige po. Go ahead, sir. Maricel, ganito yun. Opo. May mga words talaga na tayo dapat maintindihan sa usapan kanina para we have to better understand yung discussion. Una, meron tayong tinatawag na covered transactions. Yung covered transaction, basta lumampas sa threshold na 500,000, ibig sabihin, mandated sila na mag-report. Hindi ibig sabihin na masama yung transaksyon, hindi ibig sabihin may ginawa kang illegal, pero lumampas ka dun sa threshold. Kaya sabi dun ay covered. Okay? Meron rin tayong sinasabi, nakalagay rin doon sa batas yung suspicious. Yung suspicious maaring lumampas, hindi lumampas sa threshold, pero may mga behavior or pattern na pagdideposito, sa pag-withdraw, nakita nyo, na maaring kailangan i-flag ng bangko. For instance, bigyan natin sila ng example. Ang ginagawa nitong account na ito, meron siyang account for instance na 10 milyon, pero ang ginagawa ng nagdideposito sa kanya, 450,000 lahat, di ba? Every week, 450,000. Tapos syempre, meron know your client ng isang bangko. Alam niya na parang wala naman to personal account lang ito di ba? Bakit ang behavior nito, regular ang deposito, hindi lumalampas ng 500,000, 450, di ba? So, may behavior na pwedeng suspicious ba ito? Di ba? Or meron naman siyang business, maayos naman, siguro yung regular na pumapasok doon, let us say mga 1 milyon o 1.5 every month, pero may pumasok na napakalaking account. Hindi lang siya beyond, di ba? Let's say may pumasok na mga 30 million. Okay? So higit na yun doon sa amount na yun, covered na siya. Medyo suspicious pa. Bakit napakalaki? Considering matagal na namin depositor ito, pero ganito lang yung level ng deposit nila. Tsaka doon sa nature ng business nila. So, meron tayong tinatawag na covered. Okay? Meron tayong tinatawag na suspicious. Meron namang ginamit kaninang hapon, yung binanggit mo. Unusual. Yes. Yung kakaiba. Okay? Kasi dito, sinabi nila, kasi kaya lumabas yung word na unusual na sinabi nung bank manager, no? Sinabi sa kanya, parang nakakita ka ba na parang usual ba? Sabi niya, yung pag-withdraw ng ganung kalaking halagang pera, sabi niya, unusual yon. 'Di ba? Pero tinanong siya, illegal ba? Hindi naman. Sinabi niya, yun muna hindi natin dahil muna sinasabi niya. Tapos sabi niya, unusual, bakit? Kasi normally ang pera lang namin sa bangko na available on hand sa kada araw ay 20 million. Di ba? Siyempre, cover mo yung mga withdrawals mo di ba? Meron ka mga regular withdrawals ng mga tao. Malaki na nga yung 1 million, 1.5, di ba? 500. Pero ito, malaki. Di ba? Umabot na parang 120 plus million at a single withdrawal, di ba? Nung na yun, sinabi nila na nag-total nga yun na parang umabot ng 500 million. In fact, sinabi pa nung bank manager doon na kinakailangan nila na humingi ng additional cash. So, kailangan ng mga 2 araw bago nila na-release yung pera na yun. Di ba? Naalala niyo yun? Right. So, yan yung kinalalagyan niya. Ngayon, yung usapan dyan, huwag muna lagyan natin ng kwento. Okay? Kasi yan sa ngayon, ang sinasalaysay ng testigo, yung kanyang kaalaman na activity ng bangko, yung withdrawal, di ba? Yung withdrawal na ginawa doon ng Office of the Vice President. Yun ang doon. At sino yung nag-withdraw? Yung si Acosta, di ba? So, yun lamang. Kasi may iba, yung mga suspecha ninyo, dapat sa testigo lalabas yun. Yung mga nakikinig, ganun ba? Kanino binigay yun? Binulsa ba yun? Yung mga bag na yun? Saan dinala? Testigo ang magsasabi nun, hindi abogado. Okay. Kaya nasabi, testimonya,
ng isang witness. So sa ngayon, ang titingnan lang natin na napatunayan doon yung mga cheque na naging basihan ng withdrawal na yon na diniposito ay nandoon, di ba? Kasi hindi ka makaka-withdraw ng ganung kalaking amount kung walang pera. So kaya kita nyo, hindi na dinispute ng depensa yon. Napansin nyo? Yung cheque, identity, authenticity, yung mga signature. Hindi nila inano kasi alam nila na may pera. Kasi paano ka makapag-withdraw kung walang pera na pumasok? Nagaling, sabi nila, sa treasury. So yun ang pinaliliwanag kanina. Kung tayo, let's say, ordinary mamamaya, naglalaro isip natin, saan dinadala ito? Right. Anong ginawa rito? Wala Oo. pa ho sa testimony yon. Kasi meron rin ako natanggap kanina, sasabi, Attorney, maganda yung paliwanag mo yan. Pero, dapat paliwanag mo kung saan napunta. Wala pa nagsasabi. Wala pa. Hintayin nyo yung Lahat testigo. excited eh. Oo, kasi ang hirap. Kinukonclude nyo kaagad. Sandali lang. Para maliwanag, ganyan ang testigo. Kaya po tayo may testigo, sila yung nagpapatotoo ng nangyari dahil sila ang may personal na kaalaman. Sila yung nag-supervise ng withdrawal, alam nila yung amounts. Di ba tinanong nga, ginamit ba yung mga ninyo? Yung pag-transport ng land bank, sabi niya, hindi ho. Kasi wala namang request. Saan niyo ba nilagay? Doon ho sa bag namin nilagay, di ba? Tapos ilang bag yun? Magkano yung nilalaman sa kada bag? Yun sinabi niya, tinestify niya. Pero beyond that, huwag natin lagyan ng asin. Kasi darating ang interpretasyon na yan, pag nagtanungan pa sila, darating pa naman mga testigo eh. Oo nga. Maganda Diba? nga ipunto mo yan, attorney, kasi lahat din kami excited na malaman kung saan napunta Pero sabi nga ng prosecution na lawyer kanina, attorney, si Representative Joel Chua, next witness pa naman yung mga irregularities doon maibubunyag. Pero tama naman. Pero attorney, sabi niyo po kanina na nandun sa pattern, nandun sa behavior, masasabi kung suspicious or illegal or not. So sa ngayon, sa araw na ito, attorney, na yun yung pinag-uusapan. Unusual, pero not illegal. Unusual, pero is it suspicious to you, attorney, dun sa behavior ng mga isiniwalat? Hindi importante dyan ang opinion ko. Tandaan mo. Kasi ang nagre-record niyang suspicious ay ang bangko. Kung mismo yung officer, hindi niya ni-record, nakita niya, tinanong siya kanina Ibig ba sabihin, kaya nga ang tanong, may mga senador nagtanong, ibig ba sabihin kung sa gobyerno yan, tama, lahat ayos na? Kaya may mga nag-iisa, ibig ba sabihin, pag kasi office of this, office of that, kahit na malaki, ayos na, hindi nyo itatag na suspicious, di ba? So ano yun? While kunyari sa ordinary discussion natin, tayong ordinaryong mamamayan, di ba? Mag-isip tayo, kaya ganun tanong ni Chiki, malaki di ba? Yes. Ang laki. Kung ako, ordinaryong tao, baka nga mapaisip ako. Baka nga malaki. Kaya lang nga, yung my thinking, my conclusion is not so important kasi ang bangko ang magre-record niya kung suspicious. Kung hindi nila ni-record na suspicious, may problema sila. Pero Diba? opo. Pero attorney, paano ba ang SOP nun? Kung halimbawa sinasabi natin covered transaction, hindi ibig sabihin na may suspicious na nangyayari, pero dapat ire-report. Yes. Ano yun? Naka-record yun. Kasi nire-report nila yun sa Bangko Sentral. Okay. At sa AMLA. Oo. Sa AMLA particularly. Ano yan? Yung mga para lang makita yung movement. So, for instance, kayo, hindi ko sasabihin na merong papasok na ganitong amount, pero let's say sa inyo, may pumasok na mahigit sa 500, ano yan, merong record yan na mahigit sa 500 pumasok sa account ninyo. Pero hindi nangangahulugang mali, illegal, di ba? Yung suspicious kasi, ano yun mas makakaiba yun parang, ano ba yan? Meron bang underlying na na illegal activity? So, parang mapag-iisip sila. Kunyari, for instance, bigyan kita. Bakit, for instance, ang pasok is every day ng so much? Okay? Let's say, every day na 1 milyon. Bakit? Tapos, kunyari, ikaw ay parang manager. Tapos, ang nakikita mo, yung mga barya-barya. Alam mo yung gano'n, yung barya-barya. Tapos, siyempre, mapapaisip ka rin, di ba? Tapos, malalaman mo, kasi doon may record ka ng kliyente mo, kung ano nature ng business noon. Di ba? Kung ang nature ng business, ang daming pera nito. Baka may illegal ginagawa nito. Di ba? Baka drug ito. Di ba? Ganun di ba? So, yan yung purpose. Diyan po nagsimula yan. Kaya nga,
sinasabi nila dapat titingnan hindi lamang yung over suspicious, pero titingnan mo meron ba yung underlying illegal activity. Yun ang kasunod. Kasi kailangan yun para kung sakaling kailangan i-freeze yung account mo. Di ba? I-freeze yung account mo. Ayan, ina-apply po yan. But attorney, whether it's covered or suspicious, unusual na transaction, lahat po ng report, diretso po ng BSP and AMLAC. Ganun Yes, po ba dapat yun? report yun. Yun ang parte ng tawag usual course na ginagawa nila. Okay. Na activity na gagawin nila. Pero liwanagin ko yung paggamit ng unusual, sila nag-gamit Yes, nun. yes. Silang gumamit. Opo. Meron yung suspicious. Pero hanggang saan po ang covered nung confidentiality nitong pagre-report na to? Kasi ito rin po yung napag-usapan kanina sa impeachment, hindi po ba? Hindi ma-confirm whether na-report nga ba or not. Ayan, importante yan. Ayaw sagutin nung di ba? Nung, Yes. Ayaw niya sagutin. Kasi tama naman siya at that point. Malamang nagkonsulta sa abogado yan eh. Sinanong niya, sandali muna. Kung unsure ka, huwag ka muna magsalita. Di ba? Kasi ang ididemanda, ikaw eh. Ikaw individual doon. Tinistigo lang ako, madidemanda pa ako dito. So ang gagawin yan, ang mangyayari dyan, palagay ko, hintayin nila yung huli na artikulo. Remember, naglabas na ng supina, di ba? Ano yung supina? Supina sa bangko, supina sa anti-money laundering, di ba? Supina doon sa BIR, hihintayin lang kasi naglabas na ng supina. Pag pumasok ang record, pinayagan na niya ng impeachment court, tuloy-tuloy yun, makikita yan. So parang sinasabi niya, wag ako ang maglabas, bayaan mo sila. Kasi meron namang compulsory process eh. Nagkabas na ng supina eh. Kahit naman ako mag-a-advise dyan, oo nga, kawawa ka naman. Baka mamaya, demanda ka. Siyempre, marami kang baka masagasaan dyan. Ikaw didemanda to show na wala silang ginagawang mali. Kasi ganun ang ngayon, siste. Di ba? Pag unahan kita ng file, pa-file lang kita ng kaso. Ganun nangyayari. Nako. Attorney, bitin po tayo sa oras. Oo. Pero Sana magaling kasi napaliwanag ko, magpaliwanag. Yes, napakalinaw po. Oo. Thank you. Thank you, Attorney Tranquil Salvador. Napakaliwanag po ng pagpapaliwanag.